Kumusta, cosmic explorers at taga-subaybay ng misteryo ng kalawakan? Nais mo bang malaman kung ano ang darating sa atin mula sa araw sa susunod na 7 araw? Maghanda dahil ang ating kalawakan ay patuloy na nagbibigay ng mga sorpresa at ang linggong ito ay hindi magiging exception. Ang hindi nakikitang alon ay nasa daan na patungo sa daigdig. Ngayong linggo, ang araw ay maaaring maghatid ng mga biglaang pagbabago sa ating geomagnetic field. Bagamat may mga sandali ng katahimikan, may isang araw na kailangan nating paghandaan ng lubos. Sa pangkalahatan, ang linggo mula Enero 5 hanggang Enero 11, 2026 ay magiging medyo kalmado, ngunit mayroon tayong nakatakdang isang moderate na magnetic storm. Ang mga naunang araw ay magpapakita ng mababang aktibidad, samantalang ang gitna ng linggo ay maaaring magdala ng mas matinding pagsubok. Ngunit ano nga ba ang magnetic storm at bakit ito mahalaga sa ating buhay dito sa daigdig? Sa pinakasimpleng paliwanag, ang magnetic storm ay isang malaking kaguluhan o pag-ianig sa magnetic field ng daigdig. Hindi ito galing sa daigdig mismo, kundi dulot ng mga puwersa mula sa ating nagbabantang, ngunit nagbibigay buhay na araw. Ang mga puwersang ito ay nagmumula sa mga malalakas na pagsabog sa ibabaw ng araw, tulad ng tinatawag nating solar flares, na parang mga higanting pagsiklab ng enerhiya, o kaya naman ay coronal mass ejections, CMEs, o kung saan ang bilyon-bilyong tonelada ng plasma at magnetic field ay inilalabas sa kalawakan. Kapag ang mga enerhiyang ito na binubuo ng mga dekuryenteng partikulo ay umabot sa daigdig at bumangga sa ating magnetosphere, ang proteksyon na bubble na nakapalibot sa atin, nagdudulot ito ng pagbabago sa ating magnetic field na siya nating tinatawag na magnetic storm. Paano natin sinusukat ang lakas ng mga cosmic na kaganapang ito? Ginagamit natin ang tinatawag na POI-KP Index, isang internasyonal na sukatan na nagpapakita ng disturbance sa magnetic field ng daigdig. Ang KP Index ay may sukat mula 0 na nangangahulugang tahimik o walang pagyanig hanggang 9 na nagpapahiwatig ng isang matindi at malawakang magnetic storm. Karaniwan, ang KP Index na vibe ay nagpapahiwatig ng isang G1 minor storm, ang pinakamababang antas ng opisyal na magnetic storm. Kapag tumataas ang KP Index, tumataas din ang G levels nila mula G1 minor hanggang G5 extreme. Ang bawat antas ay nagpapahiwatig kung gaano kalaki ang posibleng epekto ng storm sa ating planeta, sa ating kalusugan, at sa ating mga teknolohiya. Kaya't mahalaga nating maunawaan ang mga numerong ito para maging handa tayo sa anumang maaaring dumating. Kalendaryo ng magnetic storms mula Enero 5 hanggang Enero 11, 2026. Lunes, ika-5 ng Enero. Magsisimula ang linggo ng may nakakapanatag na katahimikan. Ayon sa ating mga eksperto, ang KP Index ay inaasahang nasa antas na 2. Ito ay isang napakababang antas ng geomagnetic activity, halos hindi na mararamdaman ng karamihan. Maaari itong ituring na isang berdeng araw, kung saan ang araw ay tila nagpapahinga lamang matapos ang posibleng pagbabago noong nakaraang linggo. Walang banta ng solar flares o malalaking coronal mass ejections na papunta sa daigdig sa araw na ito. Isang perpektong pagkakataon para magsimula ng linggo ng may kapayapaan ng isip. Martes, ikatahaks ng Enero. Walang pagbabago sa cosmic forecast. Mananatili tayong nasa tahimik na kondisyon na may KP index na 2. Ibig sabihin, ang magnetic field ng daigdig ay nananatiling matatag at hindi ginugulo ng anumang malalaking solar event. Kung naghahanap ka ng araw upang magpahinga at mag-relax ng walang alalahanin sa cosmic interference,
ito ang araw na iyon. Ang mga bahagyang pagbabago lamang ang inaasahan kung mayroon man. Miyerkules, ika-7 ng Enero. Patuloy ang katahimikan ng kalawakan sa gitna ng linggo. Ang KP Index ay mananatiling dua na nagpapahiwatig ng napakababang antas ng geomagnetic activity. Ito ay isang patunay na ang araw ay nagbibigay sa atin ng mga bintana ng katahimikan, mga mahalagang sandali ng pahinga bago ang anumang potensyal na pagsubok. Walang inaasahang malakas na epekto sa araw na ito, kaya't maaari kang magpatuloy sa iyong mga gawain ng walang abala. Huwebes, ika-8 ng Enero. Ang huling araw ng ating bintana ng katahimikan ay magaganap sa Huwebes na may KP Index na DO. Ang 4 na araw na ito ng mababang aktibidad ay mahalaga upang makapaghanda tayo dahil hindi magtatagal at magbabago ang sitwasyon. Ang araw ay tila nagpapahinga lamang, nagtitipon ng enerhiya para sa susunod na cosmic event. Kaya't sulitin ang kapayapaan na ito. Biyernes, ika-9 ng Enero, ang pinakamapanganib na araw ng linggo. Ngayon, maghanda. Ito ang pinakamapanganib at pinakaaktibong araw ng linggo. Ayon sa mga laboratorio ng solar astronomy, inaasahang babalik ang cosmic na panahon na may moderate magnetic storm. Ang KP index ay inaasahang aabot sa 5 na automatikong nagpapahiwatig ng isang by G1 minor storm. Ano ang ibig sabihin nito? Maaaring ito ay dulot ng isang coronal mass ejection, CME, na nagmula sa araw ilang araw na ang nakalipas at ngayon ay umaabot na sa daigdig o di kaya'y isang mabilis na solar windstream na nagmumula sa isang coronal hole. Ang pagdating ng mga enerhiyang ito ay maaaring magdulot ng malalakas na pagbabago sa geomagnetic field na, bagamat hindi matindi, ay maaaring makaapekto sa sensitibong tao at sa ilang kagamitan. Huwag magtaka kung makaramdam ka ng kakaiba o kung may kaunting abala sa iyong mga electronic device. Ang araw na ito ay nangangailangan ng mas mataas na pag-iingat at pagbabantay. Sabado, ika-10 ng Enero. Pagkatapos ng matinding pagsubok noong Biyernes, unti-unting hihina ang epekto ng bagyo. Ang copy index ay bababa sa true na nagpapahiwatig ng isang unsettled o mahinang aktibidad. Ibig sabihin, ang daigdig ay nagpapagaling pa mula sa nakaraang storm at mayroon pa ring buntot ng enerhiya na dumadaloy sa ating magnetosphere. Bagamat mas kalmado na kaysa noong Biyernes, mahalaga pa rin ang pag-iingat at ang pagsubaybay sa iyong kalusugan. Maaaring may kaunting natitirang epekto pa rin sa mga sensitibong individual. Linggo, ika-11 ng Enero. Magtatapos ang linggo sa pagbabalik ng tahimik na kondisyon na may KP index na 2. Ang araw ay tila nagbibigay sa atin ng isang huling pagkakataon upang makapagpahinga at makapaghanda para sa susunod na linggo. Ito ay isang magandang araw para sa pagpapahinga, pagninilay-nilay at pagbawi ng enerhiya malayo sa anumang malalaking cosmic disturbance. Ang pagtatapos ng linggo ay nagbibigay ng kapanatagan na nagpapakita na ang kalawakan ay mayroon ding sariling ritmo ng kapayapaan at kaguluhan. Mga posibleng konsekwensya. Ang mga magnetic storm, lalo na ang mga nasa antas ng G1, ay may kakayahang magdulot ng iba't ibang epekto, hindi lamang sa ating teknolohiya, kundi pati na rin sa ating sariling katawan. Para sa mga meteo-sensitive mo pasista na tao, yung mga mas sensitibo sa pagbabago ng panahon at cosmic activity, kabilang ang mga may sakit sa puso, mga may alta presyon, at kahit ang mga may migraine, maaaring maranasan ang pananakit ng ulo, pagkahilo, pagbabago sa presyo ng dugo, palpitations, at pagkagambala sa tulog. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng pagkapagod, iritasyon,
at pangkalahatang pakiramdam ng hindi maganda ang pakiramdam. Hindi lamang ang tao ang apektado. Ang ating modernong lipunan ay lubos na umaasa sa teknolohiya na maaaring maapektuhan ng mga magnetic storm. Bagamat hindi gaanong matindi ang isang G1 storm upang magdulot ng malawakang pagkasira, maaaring makaranas ng mga minor na issue sa ating Global Positioning Systems, GPS, at GLONASS na maaaring magdulot ng kaunting kawalan ng katumpakan sa nabigasyon. Maaari ring magkaroon ng pagkagambala sa ilang komunikasyon sa radyo, okay, lalo na sa mga high-frequency band na ginagamit ng mga sasakyang panghimpapawid, marino, at ilang serbisyo ng emergency. Bihira, ngunit posible ang maliliit na pagbabago sa mga power grid at electrical system TESA na maaaring magdulot ng mga overcurrent na maaaring makaapekto sa ilang sensitibong kagamitan. Mahalaga na maging handa at maunawaan ang mga posibleng epektong ito. Mga praktikal na rekomendasyon para sa iyong kalusugan at kapakanan. 1. Sapat na pahinga at tulog. Sa mga araw ng mataas na geomagnetic activity, lalo na sa Biyernes, Enero 9, tiyaking sapat ang iyong pahinga at tulog. Mahalaga ito upang matulungan ang iyong katawan na makayanan ang pagbabago sa kapaligiran. 2. Panatilihing hydrated. Uminom ng maraming tubig sa buong araw. Ang sapat na hydration ay makakatulong sa pagpapanatili ng balanse ng katawan. 3. Iwasan ang labis na stress at pisikal na aktibidad. Kung maaari, iwasan ang labis na pisikal na ehersisyo at ang anumang sitwasyong magdudulot ng stress. Bigyan ang iyong katawan ng pagkakataong makapag-adjust. 4. Handa ang medisina. Para sa mga may pre-existing medical conditions, lalo na ang mga may sakit sa puso o alta presyon, siguraduhin na nasa iyo ang iyong mga gamot at inumin ito ayon sa reseta ng doktor. 5. Kumonsulta sa propesyonal. Kung mayroon kang malalang sakit at nakakaranas ng matinding sintomas, huwag magatubiling kumonsulta sa iyong doktor para sa payo at posibleng pagsasaayos ng iyong gamutan. 6. Maligamgam na paliligo. Ang pagligo sa maligamgam na tubig ay makakatulong na i-relax ang iyong kalamnan at pagaanin ang pakiramdam. 7. Limitahan ang kape at alkohol. Sa mga araw ng bagyo, mas mainam na limitahan ang pag-inom ng kape, alkohol, at mga pagkaing mabigat upang hindi na madagdagan ang stress sa iyong sistema. Para sa teknolohiya at pamumuhay. 1. Subaybayan ang mga update. Patuloy na subaybayan ang mga update sa cosmic weather forecast, lalo na sa Biyernes, Enero 9. Ang mga pagbabago ay maaaring mangyari ng mabilis. 2. Mag-ingat sa mga GPS-dependent na aktibidad. Kung plano mong maglakbay o gumawa ng anumang aktibidad na lubos na umaasa sa GPS, magkaroon ng alternatibong plano o maging handa sa posibleng minor inconsistencies. 3. Proteksyon ng elektronika. Para sa mga sensitibong elektronikong kagamitan, siguraduhin na mayroon kang surge protector upang maprotektahan ang mga ito mula sa anumang posibleng overcurrent. Mahalagang babala at pamamalam. At sa huli, isang mahalagang paalala, ang mga forecast na ito ay batay sa pinakabagong datos at modelo, ngunit ang araw ay isang dynamic na celestial body, puno ng sorpresa. Ang mga pagbabago ay maaaring mangyari ng mabilis, at ang isang tahimik na araw ay maaaring maging aktibo sa loob lamang ng ilang oras dahil sa mga biglaang solar flare or CME. Patuloy naming susubaybayan ang kalawakan sa abot ng aming makakaya at bibigyan kayo ng pinakabagong impormasyon upang manatili kayong handa at ligtas. Kaya't
Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-activate ang notification bell, at maging bahagi ng aming komunidad ng Cosmic Weather Enthusiasts. Sa ganitong paraan, hindi ka mahuhuli sa pinakamahalagang balita at update sa cosmic weather na maaaring makaapekto sa iyo at sa iyong mundo. Salamat sa panunood, sa inyong pagtitiwala at sa inyong patuloy na interes sa mga misteryo ng kalawakan. Hanggang sa muli nating pagkikita, manatiling ligtas sa ilalim ng ating nagbabantang, ngunit kamanghamanghang araw.